ang alamat ng papaya. Noong unang panahon, sa paanan ng isang luntiang bundok, may isang payak na baryo. Dito nakatira ang isang dalagang nagngangalang Aya. Siya ay kilala hindi lamang sa kanyang angking kagandahan, kundi lalo na sa kanyang pusong busilak. Mahilig siyang tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may sakit at matatanda. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng kanilang lugar, dumating ang isang malaking suliranin. Sunod-sunod na nagkasakit ang mga tao sa baryo. Maraming nilalagnat, inuubo, at nanghihina. Ginawa na ng mga matatanda ang lahat ng alam nilang lunas. Nagpakulo ng dahon, uminom ng ugat, at gumamit ng iba't ibang halamang gubat. Ngunit wala ni isa ang nakapagpagaling. Unti-unting nawala ng pag-asa ang mga tao. Bagamat labis na nalulungkot, ay hindi sumuko. Araw-araw siyang nagdarasal sa ilalim ng buwan at mga bituin. Hiling niya sa may kapal at sa mga diwata ng kalikasan na sana'y mabigyan sila ng gamot na makapagpapagaling sa kanyang mga kababayan. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, nanaginip siya. Sa kanyang panaginip ay lumitaw ang isang matandang diwata na nakasuot ng puting kasuotan. Aya, Ka ng diwata, narinig ko ang iyong mga panalangin. Dahil sa iyong kabutihan at malasakit sa iyong kapwa, pagkakalooban kita ng isang handog. Bukas ng umaga, sa bakuran ng iyong tahanan, tutubo ang isang halamang hindi pa ninyo nakikita. Alagaan mo ito at palakihin, sapagkat ang bulma nito ay magiging lunas sa mga karamdaman ng iyong bayan. pagkagising ni Aya, dali-dali siyang tumakbo sa kanilang bakuran. Doon, laking gulat niya nang makita ang isang maliit na punlang may makintab na dahon. Hindi niya yon itinanim, kaya't naalala niya agad ang sinabi ng diwata sa kanyang panaginip. Inalagaan niya ito araw-araw, dinidiligan, binabantayan at kinakausap na parang isang kaibigan. Lumipas ang mga buwan at ang maliit na punla ay naging matayog na puno na may malalapad na dahon. Kalaunan, namunga ito ng mga bilog na prutas na kulay berde sa simula. Ngunit unti-unting nagiging dilaw kapag hinog. Nag-ani si Aya at dinala ang mga bunga sa mga may sakit. Pinakain niya ang ilan ng hinog na prutas at pinakuluan naman ang dahon para gawing inumin. Laking tuwa nila nang gumaan ang kanilang pakiramdam. Ang matinding sakit na hindi malunasan ng ibang halaman ay naibsan ng bunga at dahon ng mahiwagang puno. Dahil dito, mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Dumagsa ang mga tao sa bahay ni Aya upang makakuha ng prutas at dahon. Walang pag-aalinlangan, ibinahagi niya ito sa lahat, hanggat kaya ng puno. Nang makita ng mga tao ang kagalingan ng bunga, napagpasya nilang pangalanan ng puno bilang papaya. Mula sa huling bahagi ng pangalan ni Aya, naging sagisag ito ng kabutihan, pag-asa at kalusugan. Hanggang na ngayon, pinaniniwalaan ng matatanda na ang papaya ay hindi lamang pagkain,
kundi isang pamana ng kabutihang loob ni Aya at ng biyayang ibinigay ng diwata. At iyon ang pinagmulan ng papaya. Ang alamat ng rambutan. I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat! Hanggang sa muli!